Magandang araw, mga kaibigan at mga tagapaghilig ng mga sinaunang kwentong bayan. Ako'y inyong kaibigan sa paglalahad ng isang lumang alamat, isang paglalakbay ng diwata ng palayan at ng mga nilalang ng dilim. Kung nasisiyahan kayo sa kwentong ito, mag-ilaw ng inyong palad sa pindutan ng subscribe at pindutin ang kampanilya upang di maliga sa susunod na kabanata. Halina't itabi ang ilaw, pakinggan ang huni ng gabi, at tangkilikin ang alamat ng Babaylan vs. Aswang. Sa gilid ng malawak na lambak, nahahabi ang hamog tuwing madaling araw sa banwa ng Bantayog. Dito, ang mga palayan ay naglalagablab sa gintong umaga at ang mga punong mangga ay tila nagbabantay sa mga landas na dinadaanan ng matatanda at mga bata. Noon pa man, sinasabi na ang banwa ay may sariling buhay, may mga tinig ng mga ninuno sa pagitan ng mga aninong naglalaro sa ilog. Ang bayaning babaeng tinatawag ng lahat na Babaylan Amihan ay hindi karaniwang babae. Sa kanyang mga mata, nasisikatin ang mga kwentong walang hanggan, ang kanyang buhok ay kulay itim na tila bahinabi ng gabi, at sa kanyang balikat ay nakatali ang mga hibla ng palaspas at mga butil ng palay, mga tanda ng kanyang ugnayan sa lupa. Siya ang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng mga espiritu, tagapaghilom ng mga may sakit, daluyan ng dasal, at magliligtas sa panahong may kaguluhan. Sa unang pagdating ng malamig na huni ng taglamig, may mga sabi-sabi sa bayan, nagbago raw ang mga ibon, at ang mga aso ay hindi na tumatawag tuwing takip silim. May mga nawawalang manok sa bakuran, at ang anatomiya ng buwan ay tila nag-iiba, minsan malaki at minsan naglalaho sa iban. Hindi naglaon, dinala ng hangin ang isang anino, dilim na hindi lamang paglibis ng ulap. Ang mga matatanda ay humalaklak sa katahimikan, ngunit ang kanilang mga matay napupungay sa pagtataka at takot. Isang gabi, habang naglilinis si Amihan ng mga halaman para sa kanyang gawain, inabutan siya ng 10 taong gulang na si Iling, ang anak ng manghuhuli ng ihawan. Ang batang iyon ay may mga mata na masungit sa kanyang murang edad, lumabas na nawawala ang sisiw ng kanilang bahay. Inang Babaylan, wika ni Iling na pabulong, nawala ang sisiw namin. May ngiti raw ang itim na nilalang sa ilalim ng puno. Tinahak ni Amihan ang landas patungo sa labas ng baryo. Kasama niya ang ilang kabataang bayaning nag-aalay ng kanilang lakas, si Tomas, ang mangingisdang may hawak na pana, si Lacandoy, ang matandang mangangaso na may hawak na palaso at kwintas ng oso, at ilang kababaihan na nagdadala ng palaman ng buli at bawang, mga panlaban na itinuro sa kanila ng mga ninuno. Ang buwan ay nagbabantang tumangay sa kanilang ngunit ang kanilang determinasyon ay mas mabigat kaysa sa anumang takot. Tumulong ang hangin sa dalangin ni Amihan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, binigkas ang mga sinaunang salita na minana mula sa kanyang ina at lola. Ang lupa ay kumunat at ang mga halamang gamot ay yumugyog. Sa gitna ng dilim, isang maliit na usok ang sumulpot, hindi mula sa apoy kundi mula sa isang daigdig na hindi nakikitang mata. Sa usok iyon, lumitaw ang isang anyo, isang aswang na may hubog na anyong tao ngunit ang mga matay walang ningning ng tao. Lamambat ang hangin at tila umikot ang mga dahon. Amihan, bungad ng nilalang, boses nitong parang tunog ng tuyong dahon na nagkikiskisan, huwag mong apuhin ang aming pag-iral. Kami kumakailangan din. Ngunit ang mga gawa ng aswang ay hindi mahahalatang maganda. May mga sanggol na nawala sa mga baryo sa kalapit, mga ilaw sa hukay ang naglaho sa gabi, at ang halakhak ng mga bata ay napupuno ng takot. Ganun pa man, may mga hamon sa pagitan ng dalawang panig, ang aswang ay hindi pawang kasamaan lamang, sila'y mga nilalang na naghahanap din ng balanse sa kanilang sariling paraiso, ngunit nagagambala ng tao. Sa makatuwid, ang labanang darating ay hindi basta-basta dugo at galit, ito'y isang paglalaban ng mga paniniwala, tradisyon, at karapatan. Sa panahon ng unang hangin, nag-umpisa ang pakikipag-usap. Humingi si Amihan ng paliwanag. Ipinahayag ng aswang na sila'y nagugutom at umaasa sa pagkagat ng ilang hayop, hindi nila sinasadya ang pananakay sa tao. Ngunit ang gawain ng ilan sa kanila ay naging hindi na mabubure, may aswang na natuto ng maling gawi at lumalangoy sa madilim na kasamaan. Ang ampon na nagngangalang si Lahis, isang aswang na may puting guhit sa noo, ay ang pinaghuhugutan ng takot. Siya ang nanguna sa mga pag-atake, at sa kanyang mga kamay ay ang pagkaputol ng kapayapaan.
Kung aking ipagkakaloob sa inyo ang kapayapaan, wika ni Amihan na may bunyi ng pag-ibig sa kanyang tinig, ay hindi dapat na magbago ang katotohanan. Hindi tayo magtatayo ng bagong daigdig sa dugong ng iba. Umiling ang aswang. Saan mo ilalagay ang aming mga bata, babaylan? Saan kakainin ng aming mga inang nang hindi sinisira ang kanilang paraan? Humuhuni ang boses niya, at tila ba may pag-iyak na nagtatago sa likod ng mga salita. Dito nagsimula ang usapin ng karaniwan at hindi karaniwan, ang pag-uusap ng dalawang kalikasan na parang mga ngalakal ng palitan. Nag-alok si Amihan na magbigay ng mga tanim at mga palaisipan upang makapag-alok ng pagkain, mga pananim na may kakayahang magparami ng pagkain, subalit may kondisyon, ang hindi kabilang sa daigdig ng tao ay hindi dapat manggulo sa kanilang mga tahanan. Subalit si Silahis ay nagngingit-ngit sa galit. May tanda siyang dala mula sa isang pangyayaring matagal na panahon, isang seremonya noon na pinatay ang kanyang kapatid na aswang dahil sa takot at pagkasospek ng tao. Ang alaala ng pagkapuwing iyon ay patuloy na nananahan sa kanyang puso at naging tila isang bintana ng kawalan ng awa. Hindi namin malilimutan, wika niya, hindi namin malilimutan ang dugo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na malakandila, nagpasya si Amihan na hindi lamang salita ang magiging sandata. Nagsimula siyang magturo ng mga ritual na magpapalakas ng pag-asa at magpapababa sa galit ng marami. Tumugtog siya ng kulintang na gawa sa mga kalansay ng niyog, pinuno ng mga awit na pinapasa ng hangin. Ang kanyang tinig ay naging daan para marinig ang mga istorya, mga alaala ng pagkakaisa sa mga sinaunang panahon ng ang tao at ang mga nilalang ng kagubatan ay magkasamang naglilinis ng ilog at nagpapalit ng palay. Ngunit ang isang malalim na pangamba ay umusbong sa puso ni Amihan. Alam niyang ang pagkakaayos ay sinisilap ng anino. Alam niyang ang mga sugat ng kasaysayan ay hindi madaling maghilam. Sa kanyang dibdib ay nag-uumapo ang hangarin para sa kapayapaan, ngunit ang pag-aakalang ito ay sapat na ay tila isang ilusyon lamang. Sa dulo ng kabanatang ito, nag-umpisa na ang paghahanda, paghahagis ng dasal, paglalagay ng mga palaso na may bakal na pininta ng asin, at pag-aayos ng mga saplot na may mga berda ng buwan. Ang tagpo ay nagpaabot ng isang panunumpa, siya'y magtatanggol sa banwa, at kung kailangan, mamamatay para dito. Hindi nagtagal, kumalat sa mga baryo ang mga balita tungkol sa mga nawawalang hayop at kakaibang pagdumi sa lupa. Ang mga magulang ay naghinanakit at nagngingit-ngit sa galit. Sa pag-ikot ng araw, may mga pabitin ng apoy sa gabi, mga ilaw na lumilipad sa pagitan ng puno, at ang mga pintig ng puso ng mga bata ay nagiging mabilis sa takot. Sa pangyayaring iyon, dahan-daang nagkaroon ng 3,800 mga pag-uusap sa pagitan ni Amihan at ng aswang na tila bagumagapang sa mga lilam ng gabi. Dinala ni Amihan ang mga matatandang alaala, mga bagong pananim, at mga sining ng pag-aalaga. Naglatag siya ng mga palaya na puno ng pinatamis na palay, niluto ng mga tinapay na may halo ng bawang at palda ng asin, para sa aswang na hindi naghahangad ng karahasan. Sa kanyang plano, inutusan niya si Tomas at ang iba pa na magtayo ng mga bakod na may mga ukit ng araw at buwan, mga marka na naglalabas ng liwanag tuwing gabi upang makahadlang sa mga nilalang ng dilim. Sa kabilang dako, si Silahis ay hindi matigil sa kanyang plano. Lihim siyang kumatok sa mga pusong may hina at nag-alok ng mga lihim na kapangyarihan sa pamamagitan ng dugo at sumpa. Napakaraming naligaw at ang iba ay nagpayag, ang ilan sa kanila ay mga taong nawalan ng pag-asa at hinanap ang madaliang kapangyarihan. Dito napasok ang masamang hangarin ng mga tinatawag na aswang bata, mga binatang hindi na mababago ang kanilang puso. Isang gabi, habang si Amihan ay nag-iikot, may dumating na mensahe mula sa ilog. Ang ilog ay nagdala ng isang batang babae na halos may lamig ang postura, ang kanyang mga damit ay basa ng putik at ang kanyang mga mata ay may luha. Siya'y si Mara, anak ni Lakandoy, na naglakad palayo dahil isang aswang ang kumain ng kanilang baboy. Nagulat si Amihan sa sulyap niya, sa mata ng bata ay may nakatagong tapang at galit. Amihan, labis na pag-iyak ang ipinakita ni Mara, bakit pinayagan ninyo na kami mapahamak? Bakit hindi ninyo ginawang sapat ang inyong ritual? Hinagod ni Amihan ang kanyang ulo, hindi dahil sa pagod kundi sa bigat ng responsibilidad. Hindi kita pinabayaan, Mara. Ngunit ang sugat ay malalim.
Kailangan natin ng oras, at kailangan ko rin ng pagsunod. Nagpasya si Amihan na itanghal ang isang malaking ritual sa gitna ng banwa, isang pagtitipon upang muling buuin ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang. Inanyayahan niya ang mga aswang na matuwid upang dumalo at magbigay ng palitan, pagkain kapalit ng pangako na hindi sasaktan ang tao. Ngunit dalisay ang hangin ng pagtataksil, at si Silahis, niloloko ng alaala ng kanyang namatay na kapatid, ay nagplano ng isang delikadong pag-atake. Sa gabi ng ritual, may mga aninong sumipot mula sa ilalim ng lupa, mga aninong binalot ng galit at pagkamuhi. Ang salpukan ay marahas. Sa isang iglap, ang mga ilaw na inihanda ni Amihan ay nagdilim, ang mga bakod ay nasira, at ang mga tao ay naipit sa gitna. Ang tinig ng kulintang ni Amihan ay naglaho at ang kanyang mga dasal ay tila banilamo ng katahimikan. Labanan, malupit at walang awa, ang naganap sa pagitan ng dalawang panig, nagraspa ang mga kuko, tumagas ang dugo, at ang lupa ay napalibutan ng mga sigaw ng sakit. Ngunit higit sa lakas ng katawan, may mga laban na tumatakbo sa puso, ang ilan sa mga aswang ay napagtanto ang kabulukan ng kanilang ginagawa at nagbalik loob, ang ilan sa mga tao ay nagbago ang paningin at naunawaan ang pinagmulan ng mga nilalang. Sa gitna ng alon ng kaguluhan, si Mara ay napalapit sa isang maliit na aswang bata na nakasilid sa anino. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagiging tao sa nilalang, isang anak na pinutol sa alaala at napalayo sa kanyang ina. Tinipon niya ang kanyang tapang at humarap sa aswang na may buong puso. Hindi na ito dapat mangyari, wika niya ng tahimik. May paraan para tayo'y magkaisa. Hindi naglaon, ang mga gawaing maliliit na kabayanihan ay unti-unting nagbubunga. Ang ilang aswang, na napilitan makakita sa kabutihan, ay nagbigay ng patoto at sinarado ang kanilang mga puwersa. Ngunit si Silahis ay patuloy na naglilihim sa dilim, nag-aantay ng sandali upang muling kumawala ng kanyang galit. Ang kanyang panloob ay parang apoy na hindi matuluyang mamatay. Dito bumuo si Amihan ng isang plano na may higit na tapang at paninindigan, haharapin niya si Silahis ng mag-isa, ngunit hindi sa pamamagitan ng dahas. Pipiliin niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang lupang iniingatan, mga natitirang espiritu ng mga ninuno, at ang huling tulan ng buwan. Sa kanyang puso, alam niyang ang bawat kabayanihan ay may kasamang sakripisyo, ngunit handa siyang Isaac Doll ang kanyang sarili upang iligtas ang bayan. Natapos ang kabanata na may panibagong pag-asa, ang ilang aswang ay natuto, ang ilan ay naglaho sa dilim, at ang bayan ay nagtataglay ng bakas ng sugat at kaya ring paghilom. Ngunit sa malayo, may maiitim na pangako si Silahis, isang pangakong babalik at babaguhin ang mundo. Ang buwan ay naglaho at ang araw ay nagtago sa likod ng ulap nang dumating ang balita, si Silahis ay sumiklab ng mas malupit na sigalot at inatake ang mas malalapit na baryo. Ang kanyang hukbo ng mga ilaw sa gabi ay nagsimulang kumalat at ang mga tao ay natakot muli. Maraming pamilya ang nawalan ng tahanan at ang mga pananim ay nasunog. Ang katawan ng bayan ay hindi matibay gaya ng dati, ito'y nasaksak at naghihilom. Sa araw na iyon, napagtanto ni Amihan na hindi sapat ang pag-asang hatid ng mga salita. Kung ang aswang ay may galit sa alaala, kailangan niyang hanapin ang ugat ng galit. Ninais niyang buksan ang pintuan sa nakaraang panahon upang muling umusbong ang mga alaala ng pagkakapantay. Inischedule niya ang isang paglalakbay sa kuweba ng mga ninuno, isang banal na lugar na pinamamahalaan ng mga matatandang espiritu na nagbabantay sa pag-alala ng banwa. Sumama sa kanya si Mara at si Tomas, kasama ang ilang kabataang bayaning nagtataglay ng tapang at panata. Ang paglalakbay ay hindi madali, tinatahak nila ang mga bundok at mga loak, nilalakad ang mga landas na puno ng mga yapak ng hayop at ng mga lumang kwento. Ang hangin ay malamig at ang gabi ay may mga mata. Sa kanilang paglalakbay, nagkwento si Amihan ng kasaysayan, noong unang panahon, ang tao at ang mga nilalang ay magkakasama sa pagdiriwang ng anihan. Nangyari daw noon na may malalim na dayaan, may taong nang himasok sa mga ritual at pumatay ng isang aswang, hindi dahil siya'y marumi, kundi dahil sa takot. Iyon ang kinahanginan ng galit na patuloy na sumisiklab hanggang sa ngayon. Sa kuweba, sinalubong sila ng isang halimuyak ng bawang at ng sinaunang usok. Naroon ang mga larawan ng mga ninuno, at naroroon ang isang lagusan na pinaghilim ng mga dasal. Ang mga espiritu ay nagpakita sa anyo ng mga usok at mga tinig.
Babaylan amihan, wika ng isa, boses na tula ng katandaan, ang sugat ay malalim, ngunit hindi kailanman wala sa pag-asa. Ang paghilom ay hindi pagbure ng alaala, ito ay pagbibigay ng kahulugan. Sa pagtupad ng ritual, hinarap ni amihan ang landas na kailangang tahakin, hindi lamang ang pagsunog ng kandila at pag-awit ng mga dasal, kundi ang paglapit sa puso ni Silahis. May karunungan siyang ipinakita sa kanila, ang paghingi ng patawad ay hindi kahinaan kundi matapang na pagtitiwala. Ngunit ang isang makapangyarihang sumpa ay nagbabad sa puso ni Silahis, ito'y hindi basta mawawala kung hindi haharapin. Habang sila'y nagbabalik sa banwa, nakita nila ang nasirang mga tahanan at ang nagugulumihang mukha ng kanilang mga kababayan. Dumating ang isang saglit ng pagdududa sa paraan ni amihan, may mga nagsasabi na ang kanyang pag-uunawa ay mahina, may mga nagsasabi na siya'y isang ilusyon lamang. Ngunit si Mara, na may bagong tapang, ay hindi tumigil. Ang tanging daraanan ay ang pagharap, wika niya. Kung tayo'y mananasa sa galit, wala tayong mawawala maliban sa ating pagkatao. Sa mga sumunod na araw, si amihan ay nagayos ng maliit na mga seremonya sa bawat bakuran, mga sayaw na nagpapakita ng pagkakaisa, mga paluto na may bawang at luya, at mga awit na inukit sa kalansay ng nyog. Ang kanyang mga gawa ay may malaking ginhawa, unti-unti, may mga aswang na tumitigil sa kanilang gawain at nagbalik loob. Ngunit si Silahis ay tila di makapaniwala, ang kanyang galit ay nagsilbing apoy na hindi basta mawawala. Dito naganap ang sampaang digmaan, si Silahis ay nagpadala ng isang malupit na pangkat upang paksain ang mga seremonya at sirain ang mga ritual. Sa harap ng panganib, humarap si amihan sa wala pang karapatang gawa, kanyang inalay ang isang espesyal na ritual na puno ng hiwaga at sakripisyo. Tinipon niya ang mga palatandaan ng buwan at hinugot mula sa lupa ang isang panla ng puno na tinatawag na puso ng inang lawa, isang panla na minsay itinanim ng mga unang babaylan para sa kapayapaan. Hindi basta-basta ang pag-aani ng panla. Kailangan ng dugo, ngunit ang dugo ay hindi dapat tumulo ng walang kabuluhan. Sa kanyang malumanay na tinig, sinabi ni amihan, ang buhay ay hindi dapat maging kasangkapan ng galit. Ang sino mang handang mag-alay ng kanyang takot at galit ay makakatanggap ng pag-asa. At dito, sa isang gabi na tila nagngangalit ang hangin, nagpakita si Silahis. Tinunton niya ang mga hakbang na iniwan ng mga nagsunog ng kampo, ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Sa pagharap nila, naganap ang sagupaan na hindi lamang mga katanungan ng dugo kundi mga tanong ng alaala, sino ang magtataglay ng lakas upang patawarin, at sino ang magtataglay ng lakas upang baguhin ang limpyo ng puso. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, itinindig ni amihan ang panla at inialay ang kanyang sariling dugo bilang sumpa ng pagkakaiba. Ngunit hindi ito pagbigkas ng pagpatay kundi isang panata, inalay niya ang kanyang sarili upang sirain ang mali siyang sumpa. Sa sandaling tumulo ang kanyang dugo sa paligid ng panla, sumiklab ang liwanag na waring sinuso ng buwan at ng lupa. Ang aswang na nakapaligid ay napaluhod, at ang sarili ni Silahis ay lumuhad din. Ngunit hindi naglaon, may isang sigaw na bumalot sa hangin, ang isang matandang aswang mula sa hukbo ni Silahis ay napukaw ng alaala ng kapatid na pinatay ng tao. Siya'y nagkunwaring may pag-iba, at sa isang iglap, kumawala ang kanyang lupaing puso, nagluhod siya at humingi ng tawad. Nakita ni Silahis ang kanyang sariling pagkasira sa mata ng matatanda at sa katauhan ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay natunaw, hindi lahat ng mga sugat ay nagiging hilam, ngunit ang ilan ay nagkakaroon ng hagod. Nagtapos ang kabanata sa isang pag-asa, hindi perpekto ang pagbalik loob, ngunit may simula ng paghilom. Ang panla ay tumubo at naging tanda ng bagong buhay, at ang bayan ay nagsimulang magtanim muli hindi lamang ng palay kundi ng tiwala. Ngunit sa malayo, may isang alon ng anino na nagmamasid, ang pangako na ang kapayapaan ay hindi pa tuluyang nakamit. Ang panahon ng anihan ay dumating at ang mga palayan ay nagningning sa gintong liwanag. Ang panla ng puso ng inang lawa ay lumaki at nagbunga ng isang maliit na puno na ang dahon ay tila kumakanta sa hangin. Sa ilalim ng bagong puno, mayroong isang maliit na dambana kung saan iniwan ni amihan ang kanyang mga panata at ang ilang mga bagay na pinapahalagahan ng banwa. Ang bagong yugto ay nagdala ng pag-asa, ngunit hindi ito kinikilala ng lahat.
Si Silahis, bagamat nagpakita ng pagbabago, ay hindi ganap na bumaba sa kanyang unang landas. Sa kanyang puso ay may dalawang hamon, ang alaala ng pagkamatay ng kanyang kapatid, at ang pagnanais para sa isang lugar sa mundo. Ang kanyang pagkatao ay salimuot at puno ng mga kalaunan. Dumating ang isang gabing puno ng ulap, si Silahis ay naglakad palabas ng kagubatan at lumapit sa dambana ng Panla. Naghawak siya ng kanyang sariling sugat at humarap sa Panla. Inang lupa, wika niya sa katahimikan, ako'y nanghihinayang. Hindi ko nais na manahan sa galit. Ngunit paano kung ang ating katauhan ay tinakasan ng mundo? Saan ako dapat umupo? Sa kanyang pag-iyak, may samipot na tinig, malaalaala at malambing. Si Amihan, bagamat nangangapa sa kanyang lakas, ay sumagot, hindi sarado ang pintuan sa sinumang may tapang na humingi ng tawad. Ngunit ang pagtubos ay hindi basta-basta, ito'y gawa, hindi salita. Nagpasya si Silahis na ipakita ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng gawa. Tinulungan niya ang mga naapektuhang pamilya, inalagaan niya ang mga sugat ng mga nasugatan, at siya'y nagbigay ng magandang pag-aalaga sa mga hayop na nasira. Hindi naglaon, may mga ngiti sa mukha ng mga mamamayan. Ngunit sa kalooban ng ilan, may mga sugat pa ring di maghilam, mga alaala ng pagkasira at pagkamatay. Sa kasagsagan ng pagbabago, isang masamang balita ang dumating mula sa malayong bahagi ng kagubatan, may isang bagong pangkat ng aswang na hindi North Avenue ng maliit na kasunduan. Sila'y mas marahas, mga nilalang na hindi hinahawi ng pag-ibig. Sila'y pinangungunahan ng isang nilalang na mas matanda at mas mapanganib kaysa kay Silahis, si Punong Dugo, isang aswang na nagtaglay ng mga karanasan ng maraming siglo at galit na hindi nasusukat. Ang balita nito ay nagparamdam ng malamig sa mga dibdib ng lahat. Tinawag ni Amihan ang buong bayan sa ilalim ng Panla. Hindi sapat ang pag-ibig lamang, wika niya, kailangan nating maghanda at magsanib. Huwag natin hayaang sirain ng iilan ang binhi ng pag-asa. Nagayos sila ng isang balwarte, hinaipa ng mga dasal. Ang mga kabataang bayaning matapos ng mga aral ay tumayo bilang bantay, si Tomas ang nagdala ng pana, si Lacandoy ang may palaso, at si Mara ay dumating na may hawak na alab. Ang lahat ay nagtipon upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Sa pagdating ni Punong Dugo, nagumpisa ang huling digmaan. Ngunit ang digmaang ito ay iba, hindi lamang mga sibat at palaso ang kanilang sandata kundi ang sama-samang pag-ibig at panunumbalik ng kapayapaan. Nagpasiklaban ang mga aswang at tao, ang lupa ay nanginag, at ang hangin ay damaloy ng mga sigaw ng alaala. Ngunit sa gitna ng labanan, may naganap na himala, si Silahis, na ngayon nasa gilid ng pagkasira at pagbabagong loob, ay pinili ang wakas ng kanyang sama. Sa isang sandali, hinaharap niya si Punong Dugo at nilabanan niya ito ng buong lakas. Ang kanilang sigaw ay sumabog sa gabi, ngunit sa katapusan, si Silahis ang nagwagi, hindi sa pamamagitan ng pagpatay, kundi sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang puso at pag-alay ng kanyang sarili upang tuluyang sirain ang sumpa na nagpapatibay sa karahasan. Sa sandaling iyon, nagningning ang puno ng puso ng Inang Lawa ng isang liwanag na hindi malilimutan. Ang mga dahon nito ay naglilitaw na parang mga kamay ng mga ninuno na yamakap sa banwa. Ang sumpa ay nanghina, at ang aswang na humahari ay naglaho sa isang alon ng liwanag. Subalit ang tagpong ito ay may kapalit, si Silahis ay hindi nagbalik, ang kanyang katawan ay nawala, ngunit ang kanyang espiritu ay nag-iwan ng isang mahalagang aral, kahit ang pinakamatinding galit ay maaaring magbunga ng pag-ibig kung may tunay na pagsisisi. Matapos ang labanan, niyakap ni Amihan ang kanyang mga sugatan. Ang bayan ay naghilom, at ang Panla ay lumago pa at naging isang malakas na puno. Ang mga tao at ilang aswang ay natutong mamuhay ng magkatabi, may paminsan-minsang pag-iingat at maraming pag-unawa. Sa huling yugto, habang naghahanda na ang bayan para sa isang bagong panahon, naglakad si Amihan sa gilid ng dambana at humarap sa mga manunood ng kasaysayan. Mga anak, wika niya sa malumanay na tinig, huwag nating kalilimutan ang ating pinagdaanan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa gyera kundi sa kakayahan nating patawarin at magtanim ng bagong buhay. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan.
Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng komento kung aling kabanata ang pinakanapangiwi ninyo, at ilike para makatulong sa paglaganap ng ating mga kwentong bayan. Ibahagi rin sa inyong mga kaibigan, sapagkat ang mga alamat ay dapat manalig sa puso ng marami. Hanggang sa muli, at huwag kalimutang pakinggan ang Tinig ng Lupa, sapagkat doon nagmumula ang ating pinakamatandang karunungan.